Nasa ano tayo guys, 4th floor, CGP 184. Ayan. 29728 tayo. 4th floor tayo, 4th floor. Yun. Dito tayo. 29728. Manporte. 73. Di po ba? 297. 2972A. Yo guys. Tapos na tayong bumoto. Ayan o. Parang namatay na kuko. Wala pa yung mga kasama namin guys. Paalis kami ngayon. Ito. Malas, walang ulap ngayon. Signature over. Natakot pa, parating daw yung mahangin. Dahil malapit na raw magkaroon ng gera sa buong mundo, inuumpisahan na namin mag-training. Ayun. Isang magandang araw sa inyo guys. Ngayon ay araw ng botohan, October 30. At syempre dito na naman natin magagamit yung ating karapatan o yung karapatan ng ating isip at puso na pumili ng ating napupusuang kandidato. At sana yung mga mananalo ay syempre tungkulin nila na paglingkuran tayong mga mamamayan, ang bayan, at sana ay taos sa kanilang puso at hindi taos sa kanilang bulsa. Charot! Joke lang po. At ito ang aking precinct number at ako'y paakyat na sa hagdan ng school na Pascual na aking yung pinag-aralan ko rin dito. Dito rin ako nag-aral ng elementary. At malapit lang ito sa amin at ang aking presinto nga ay 2972A. At hinanap syempre nila ate ang aking pangalan kung talagang botante ako o flying voters lang ako. Pero legit akong botante since ilang taon na rin akong bumoboto. Siguro inabutan ko pa yung yung sa kila Pinoy yan, yung unang boto ko pala yung kila Pinoy, yung pati yung mga senatorial. At tapos na nga akong bumoto, pauwi na ako at yun nga, napakadali lang bumoto. Pagpasok mo doon sa pinaka-room, ay pwede ka nang magsulat kung sino ang iboboto mo at kakaunti lang naman syempre yung mga isusulat na kandidato ngayon. Ang nagaganap na halalan lang naman ngayon ay for kapitan at mga kagawad, SK, yun lang, kaya kakaunti lang yung mga pangalan na isusulat mo at good luck doon sa aking mga ibinoto. Sana ay maglingkod kayo ng tapat sa bayan at siyempre yung taos-pusong paglilingkod sa ating mga kabarangay. At yun nga, kinabukasan ay dumiretso naman kami mag-ride ng aking kumpadre na si Bayabas TV. Yan, paki-subscribe at paki-follow na rin sa Facebook si Bayabas TV. Yan ang aking kumpare na laging aking kasama sa mga bawat ride ko. Minsan hindi sila kasama, syempre mayroon pa silang baby na kailangang bantayan. Kaya bibihira lang sila makasama sa amin ni Mrs. Pero kami ni Mrs. laging nagso-solo ride kami. At eto nga, nung makarating na kami sa may bandang Antipolo ay magliliwanag na, mag-uumaga na sapagkat alas 5 na ng umaga itong palagay kong oras na ito nakarating kami ng Antipolo sapagkat umalis kami mga 4 o'clock o 4:30, parang ganun, umalis kami sa Quezon City. Ay nakaabot kami dito bago magtanay magliliwanag na. Kaya napakaganda yung eksakto lang ba kung makakarating kami doon sa pupuntahan namin dahil malapit lang naman yun at tanay lang yung lugar na yun. At nandito na nga kami sa may bandang tanay, yung sa may malapit sa may kung alam nyo na yung big circle ay dito yun banda. Yung laging tinatambayan ng mga rider, ng mga vlogger din na nag-aabang sila ng mga masesemplang. Yun ang pinaka-content nila. Yun, shoutout nga pala sa inyo mga bossing. At siguro nakakamerahan nila ako o napicturean nila kami dyan sa may lugar na yan sapagkat nung dumaan kami, meron ng mga namimitik dyan. Shoutout sa mga namimitik dyan, yung pati yung mga nagbablog dyan. Lalong-lalo na dun sa may Devil's Corner. Kung alam nyo guys, yung Devil's Corner ay doon yung pinaka-delikadong mga driving yung curve sapagkat napakalalim, parang siko yung doon, yung likuan, yung bangkengan. At ayan, nandito na nga kami sa pinaka-pupuntahan namin sa Mount Kulis. Mount Kulis nga guys ang pinuntahan namin kung gusto niya ng yung Cloud of Sea o yung
dagat ng ulap yung makikita nyo, ay dito kayo pumunta sa Mount Kulis. At sa kasamaang palad, yan sa pagkakataon na yan, nang pumunta kami, ay wala kaming ulap na natagpuan sapagkat malakas daw ang hangin, sabi nung mga bantay dyan. At ayan nga, kung makikita nyo ay napaka-aliwalas ng kapaligiran. Wala kayong makikitang ulap, puro kabundukan lang. Pero kung nagkataon na hindi malakas ang hangin nung pumunta kami na yan, ay maganda raw ang aming makikita at puro ulap daw dyan sa kapaligiran na yan ang makikita nyo. Kailangan nga pala kapag pupunta kayo dito ay mag-aarkila kayo ng tour guide. Pero kami, hindi kami nag-arkila o nagbayad ng tour guide sapagkat napakamahal ng tour guide. 500 pesos, sayang din yun. Pangkain na rin namin yun. Kaya kami na lang ang naglakad o nagpunta doon sa mga destinasyon na pupuntahan namin. Ang mga pupuntahan nyo nga pala dyan guys ay yung mga attraction pala dyan ay yung Gagamba, yung sapot ng Gagamba. Yan ang una namin pinuntahan dyan. At kung overnight naman kayo ay pwede rin dito sa halagang magkano ba yan? 1,500 ay pwede na kayong mag-overnight dito at mayroon ding mga CR sila. Pero yung ibang bahay dito ay halos hindi na kumbaga naka-accommodate o natitirhan na, hindi na pwedeng tirhan. Ano ba yan? Nabobula na naman ako. Hindi na pwedeng tirhan sapagkat yung sira na, yung ibang kubol dito o yung bahay pahingahan. Ayan nga si Maring LB sinisilip yung mga bahay na medyo yung ransak na o sira na. Ayan, kung gusto niya ng libre, pwede naman dito diyan kayo libre diyan. Libre nga overnight diyan. Kaya lang libre din kayong tuklaw ng ahas diyan kapag nirentahan niyo yan o diyan kayo natulog. Libre nga yan. Kaya lang libre din kayo ng tuklaw ng ahas. Di ba? Butas-butas na yung mga sahig. At nandito na nga, pumunta na nga kami doon sa may yung yung spider web o yung sapot ng Gagamba. At may inintay kasi kami dyan, yung mga ibang tourist na matapos sila. Kaya medyo nagtagal kami dito sa may yung sapot na yan. At napakaganda at nakakapagod din palang gumapang-gapang dyan sa may sa may sapot na yan. At dyan unang hiningal si paring Elvis At eto na nga, pumunta na nga kami doon sa ikalawa sa may pinakatuktok. At ayan, may nakita na naman ako kung ano na naman bunga yan. Yan nga pala ay bunga ng yung pinaka-variety rin ng pig fruit o yung edible din niya na kainin. Pero ang lasa niya ay parang peras, matabang lang na parang walang lasa. Kumbaga, ang tawag na ito sa amin ay yung upli. Yung magaspang dahon, yung pinangkakas ka sa tabla, yung pwedeng ipangliha, yun. Ganun yung dahon niya. Tinatawag sa amin sa Quezon yan ay uple. At ewan ko lang sa ibang lugar kung anong tawag dyan sa puno na yan. At bumubunga din yan ng mga bilog-bilog na medyo lumalaki din ng hanggang hinlalaki ng iyong paa o yung sa hinlalaki ng iyong yun nga, sa paa. Ganong kalaki yung pinakamalaki. At ayan nga, syempre, alam nyo naman, patay gutom ako. Naghahanap talaga ako kadadaanan namin dyan ng mga masisiba. Yun nga, dahil lumaki din ako sa probinsya, ay mahilig din ako maghanap-hanap ng mga yung pwedeng kainin. Lalong-lalo na yung mga bayabas nga, guys. Yan ang aking hilig na akyatin kapag ako namumundok. At talagang hindi mawawala yung naghahanap yung mata ko sa kagubatan ng mga ganyan, mga bayabas, yung lahat ng pwedeng kainin. Dahil nga patay gutom ako Ayan nga, kung makikita nyo, napakaganda guys ng lugar na aming pinuntahan. Mount Kulis nga pala ito at ang entrance dito ay kada ulo 200 pesos. At iba pa yung ibabayad nyo doon sa pinaka-tour guide. Kaya lang kami nga ay hindi kami nag-arkila ng tour guide sapagkat medyo namahalan kami kasi 500 pesos nga. At yun nga, kapag may kayo-kayo lang ang pumunta dito at wala kayong tour guide, ay yung ibang lugar ay hindi nyo pwedeng puntahan dahil nga matigas ang ulo namin. Ay pinuntahan namin yung ipinagbabawal na lugar. At ayan nga, may nakita si paring Elvis, yung may mga parang ano ba yun? Yung matang yung ng kambing, kilay ng kambing daw yung style nun. Ewan ko kung anong may ibig sabihin ni paring Elvis, yung pilik mata raw ng kambing. At ito nga ang pinaka-trails na pinaka-nahirapan kami. Yung
punta namin dun sa Noah's Ark. Yung Noah's Ark, bawal kami pumunta ron. Pero nga, dahil nga matigas ang ulo namin, pinuntahan namin. Kasi nga, wala kami nga yung tour guide. Kasi pwede kaming maligaw dito sa kagubatan na to kapag hindi kami nagsama ng tour guide. Yung tour guide ang mga nakakakabisado dito. At muntikan nga kaming maligaw dito, buti na lang may saaso ako. At ayun na nga, nakita namin yung pinaka Noah's Ark doon sa may taas. Kaya lang sinigawan kami ng mga tao doon at ng mga tour guide doon na bawal kaming pumunta rito. Sabi, bawal kayo pumunta rito kasi wala kayong tour guide. Pagmumultahin kayo doon sa baba. Kaya ang nangyari, ayan, dismayado kami at sumisigaw-sigaw pa dyan si Maring LB na ang papangit nyo. Sabing ganon. At ayan na nga, ito ang pinaka-the best. Yung pabalik at paakyat kami. Ito ang pinakamahirap guys na yung pinaka-trails, yung pabalik. Kasi nung una, ipababa, mabilis lang, hindi kami masyadong mapapagod. Pero nung pabalik, ayan na nga, hapong-hapo na yung mga sundalo. Ayan nga, sabi ko nga dyan, yung mga malapit na magkaroon ng yung World War III na tinatawag, para nga nag-uumpisa na nga siya, ay sinabi ko ay nag-umpisa na rin kami nga mag-training o magpalakas kasi nga malay natin, hindi natin masasabi yung nakasulat yan sa Biblia. Yung mag-uumpisa yung paggunaw ng mundo ay sa pinakadigmaan. Yun nga, mga digmaan hanggang sa lumaki yung mga digmaan. Nakasulat sa Biblia yan, medyo naniniwala rin ako. Siyempre, nakasulat nga sa Biblia, Diyos ang nagsabi niyan. At ayan na nga, nung pagkatapos namin ang nahirap at sarap ng adventure namin, siyempre, kailangan naming mag-loaded ng maraming pagkain. At yan, kumain kami ng masarap na lomi. At ayan nga, dito ko natatapusin ang aking video. Maraming salamat. Bye-bye!